heart ng hindi po yung physical heart kundi yung ating spiritual na puso. Amen. So as we do check our heart, we also return to the heart of God. So ito po yung series natin this month, Heart Check, A Journey of Renewal. So sa ating pag-check po ng ating puso, we are returning to the heart of God. Amen. So kasi kapag tayo po ay nag-heart check, we are evaluating po no if there is something wrong sa ating mga puso, no? So ganun din naman po sa ating pangatawan, kaya natin pinapa-check baka there is something wrong, 'di ba? Gusto po nating malaman. So how about naman po yung ating spiritual heart, no? So ang kailangan po natin, no, lalong-lalo na po ang ating puso is deceitful of all things, no? Kaya talagang need po nating palaging ipa-check, no? So kailangan natin bumalik doon sa tagaayos, which is the creator of our heart, which is ang ating Panginoon. Amen? So, ang title po ng pag-aaralan natin sa umagang ito is Repentance that Leads Back to Life. Okay, so ang teksto po ng ating mensahe sa araw na ito ay manggagaling po sa Acts chapter 3, verse 19. So, sabi po dito, Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Amen. So tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord God, pinupurit, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ikaw po ang maihayag namin, O God. Lord, samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, upang maunawaan po namin, O Diyos, kung ano po yung nais mong sabihin sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, lalong-lalo na po sa akin, na siyang maghahayag ng iyong banal na salita, itago niyo po ako sa iyong likuran. Lord God, anoint me and give me wisdom, Panginoon, na nanggagaling lamang sa iyo at ang aking maisasambit sa umagang ito is pawang nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Lord, open our hearts, hindi lang po dito on-site, ganoon din po sa live, Panginoon, kung nasan man po sila naroroon, abutin niyo po sila ng iyong presensya, O God. At Lord, hindi lamang po ito namin marinig, kundi may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamuhay, Panginoon. Lord, we rebuke all the works of the enemy, anumang mga distractions sa aming naririnig, nakikita, or aming mga pinagdadaanan. We set aside, Panginoon. But Lord, help us to focus only in you, Panginoon, sa umagang ito, O God. Lord, samahan niyo po kami na ikaw lamang po ang aming maitaas, mapapurihan, at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Okay? So again, yan po, no, yung ating key verse sa umagang ito. So para po, no, na maunawaan po natin yung context ng verse na ito, nais ko pong i-share, no, kung ano po yung context ng verse na ito. So in Acts chapter 3, meron pong pinagaling na isang lumpo, si Peter. So yung lumpo na ito ay may kapansanan po since birth. So and he was over 40 years old at that time. And take note po, mga kapatid, hindi na po nila kasama ang Panginoong Jesus dito, no? Holy Spirit na po ang kanilang kasama nung mga panahon na ito. So, they were in the temple courts nung pinagaling ni Peter itong lumpo na ito. Kaya marami pong nakakita nung nangyaring miracle. So, hindi lang po maraming nakakita, no, kundi marami ring nakiisyoso. Kasi parang tayo rin naman po kapag may nagkukumpulan doon sa kabilang banda o sa isang tabi, parang nasabi natin, anong meron doon? No, yung iba para magla-live pa, magbi-video pa, para kumbaga nakikiisyoso ba, ano yung nangyayari? No? So, that time, no, marami ng mga nakikiisyoso. So, yun po, no? Kaya marami ring nakialam, no, sa nangyaring yon. So kaya po yung mga naka-witness ng miracle na yon is lahat po sila ay namangha. Tayo rin naman po, no, talaga ma-amaze tayo kapag nakita tayo ng isang miracle. Amen? So, at sila po ay nagtataka paano po nangyari yon. Kasi yung lumpo po, over 40 years old na nga po, na nasa labas ng templo na humihingi po ng limos. So, itong taong ito is kilala. Kasi since then, nandun na siya, humihingi ng limos, no, sa labas ng templo. So, ngayon, yung mga tao nagulat or nagtaka kung bakit nagtatatalon at naglalakad na yung lumpong ito. So, nais ko pong i-share sa Acts chapter 3, verse 9 to 10. Sabi po dito, okay, baka nag-stuck po ata. Dito.
Sige po, habang siguro, inaayos. Ayan. Ito muna. Sorry, hindi ko po pala nalagay, sorry po. Pero basahin ko na lang po, or kung meron po kayong Bible, open nyo po sa Acts chapter 3, verse 9 to 10. Sabi doon, when all people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. No? So, na-recognize po nila na itong taong ito is yun yung matagal nang nanglilimos sa labas ng templo. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. No? So, though andun po yung amazement ng mga tao, pero nagtataka pa rin po sila kung bakit nangyari ito sa lumpong iyon. So, dito po sila ni-rebuke ni Peter. No? So, basahin po natin upang makita po natin yung full picture. Sabi dyan, when Peter saw this, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. You disowned the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you. 15. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. By faith, in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that he has completely healed him, as you can all see. Now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. But this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Messiah would suffer. Kaya dito po papasok yung ating key verse, no? Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. And verse 20, and that he may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. So, dahil nga, nagtataka yung mga Israelita, no? Nandito yung rebuke ni Peter sa mga Israelites. So, parang yung mga tao na amazed po kay Peter, pero si Peter, binalik po yung glory sa Panginoon. Na kung sino yung pinapako niyo sa krus, no? Yun yung may gawa nito. Kaya, gumaling yung lumpong ito. So, yun po yung ibig niyang sabihin. So, kausap niya po dito yung mga kapwa niyang Israelita. No, ito po ay mga taong makadiyos, ngunit hindi tinanggap ang Panginoong Jesus. No, sila pa mismo ang bumoto upang ipapako ang Panginoon. No, so yun po yung tinutukoy dito sa verse 19, na nais niya pong magsisi at magbalik loob ang mga tao sa Panginoon upang sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Amen? So, I hope nakuha po natin yung context ng verse na ito. So, there is a call to repentance. So, meron pong divine invitation, no? So, sabi nga po sa verse 19, repent then. So, the word repent means a change of mind that leads to a change of direction. Amen? So, kapag tayo po ay nagrepent, kailangan po pala is may nababago sa ating pag-iisip. Amen? Nababago po ang ating direction. So, ang direksyon na ito is patungo sa Panginoon. Okay? Hindi po paglayo sa Panginoon. Amen? So, at yung repentance po na sinasabi dito, hindi po ito suggestion, no? Repentance is commanded, not suggested. So, hindi po ibig sabihin na mag-repent ka kung kailan mo gusto. Or mag-repent ka kapag feel mo na. Mag-repent ka kapag okay ka na. Hindi po, no? It is a command. Hindi po ito suggestion. And sa pangalawa, repentance begins with conviction and humility. So, it is the awareness and recognizing na nagkamali po tayo. Amen? Hindi dahil nalaman ng ibang tao, hindi dahil na na-disappoint mo sila, no? Kasi minsan nagsasorry lang yung tao kapag nabuking na, no? Kapag nalaman na. Alam naman natin yung, let's say, sa social media, no? Parang, di lang sa social media, kumbaga yung mga nangyayari sa family, kapag, let's say, ng kabilang bahay yung isa, no?
doon lang nagsasorry kasi nabuko. Amen? No? So, hindi po, no? Repentance begins with conviction and humility. So, kailangan aminin mo na meron kang pagkakamali. No? So, hindi po tayo nagsasorry kapag nahuli na tayo, no? Kapag nabuko na tayo. We repent because we know it grieves God's heart. Amen? We repent because we know it grieves God's heart. And we don't shift the blame to others. No, ito kasi si ano dahil sa iyo na ano ako no, ganito kasi. So marami tayong mga sinisisi, no? Meron pa tayong mga nakikita. But ang conviction ay ang repentance nga is with humility, no? You need to be humble enough to admit sa sarili mo na ikaw ay nagkamali. Amen? No? So pag sinabi pong repent, akala po ng mga tao is may katakatakot na parusa. Kaya minsan natatakot silang bumalik ulit or lumapit kasi baka parusahan ako, no? Parang ganun yung isip ng ng mga tao Pero ang totoo po, repentance is not punishment. It is an invitation to come home. Amen? So kaya nga po tayo magre-repent para hindi na natin maranasan yung katakatakot na parusa. Amen? Though may mga consequences sa mga mali nating nagawa, pero yung huli na ang lahat, no? Saan po ba yung kakahantungan ng mga hindi nagsisi, no? Kundi sa dagat-dagatang apoy, di ba po? So, if we don't repent, yun po yung ating mararanasan. Amen? So, when God called us to repent, okay? Ayan. So, when God calls us, wait lang, sorry po. Ayan, when God calls us to repent, God lovingly calls us back when our hearts drift, no? So, sino po dito yung napalayas na ng bahay kasi may masamang ginawa? No? Ayan. Siguro sa magulang na pag meron tayong hindi magandang ginawa, lumayas ka dito. O kaya naman pag-asawa, no? Pag ayun nga, na kabilang bahay is, lumayas ka, no? Ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo. Pero ang Panginoon, He lovingly calls us back when our hearts drift. No? Saan pa po tayo makakakita noon? Nagkamali ka na nga, pinapabalik ka pa. Amen? So, yun po yung conditional love ng Panginoon. No? So, when God calls us to repent, God lovingly calls us back when our hearts drift. Amen? So, when we repent, we need to make a decision to turn back. Okay? So, sino po ba yung mga nagda-drive dito? Either sa bike din naman, ganun pag nagkamali tayo ng daan, di ba, nag-U-turn tayo, dumadaan tayo sa ibang daan, no? Dahil nagkamali nga tayo ng daan or ng pupuntahan. So, we need to turn back. So, we need to make a deliberate decision. No? Sabi nga sa verse 19, and turn to God. So, repentance involves action, not just emotion. So, sabi dyan, sometimes, sorry is a feeling, but repentance is a transformation. So, sometimes, we feel sorry for we have done, lalo na sa Panginoon. No, andun yung ating pagsasorry talaga sa Panginoon. Kapag tayo po ay nalilihis ng landas, kapag meron tayong nagawang pagkakamali, no, nandun yung ating sorry sa Panginoon. Sinasabi natin, sorry po Lord. No? Lahat tayo siguro nabanggit na yan. Sorry po Lord. Minsan, sorry Pas. No, sorry ate, sorry leader, no? And that's normal na ma-feel natin na sorry po tayo. Hindi natin ini-invalidate yung kanilang, let's say, emotion, no? Yung talagang feeling sorry sila. Kasi inamin naman nila na sila ay nagkamali, no? So, sino ba tayo para hindi magpatawad? Amen? But, listen to this mga kapatid. Although nandyan na, no? Sorry is a feeling, but repentance is a transformation. No? Pag sinabi kasing sorry, yes, you are acknowledging that you have done wrong or you have done mistake. Amen? But a real transformation requires repentance. No? Kailangan mong pagsisihan yung mga nagawa mong pagkakamali. No? So, not to the point na parang habang buhay na natin pagsisisihan, kasi alam naman natin ang Panginoon is, He offers forgiveness. Amen? So, pero yung magkaroon man lang tayo ng bigat, no, sa ating mga puso, na tayo ay nagkasala sa Panginoon. Na
umalis tayo sa presensya ng Diyos, na nanlamig tayo sa Panginoon, na iniwan natin ng Panginoon, no? So, yes, we feel sorry sa mga times na yon. But repentance is a transformation, no? Sa dami po ng promise na binitawan natin sa Panginoon, no? Na hindi rin naman natin, let's say, napako, no? So, magkaroon man lang sana ng bigat sa ating mga puso or magkaroon po tayo ng true repentance. Yes, you are sorry, but true repentance is a transformation. Okay? So, nakita po natin yung pagkakaiba ng feeling sorry sa repentance. No? So, halimbawa po, tayo po ay nagkamali towards sa ating kapwa, no? Kaibigan, asawa, katrabaho, kapamilya. No? Di ba nagsosorry po tayo? No, sorry love, no, sorry be, ano man yung mga tawagan, no, sorry friend, no? So, kapag gano'n, bumabawi po tayo. Amen? No? Minsan nililibre natin ng drinks, yung katrabaho natin, no? Minsan nililibre natin ng pagkain or pinaglulutuan natin, no, para makabawi, or nagbabanding sa labas, o labas naman tayo, no? Para maibalik yung dating relationship. 'Di ba po? Gusto nating makabawi kasi nagkamali po tayo. So, binibigyan po natin ng oras, ng effort, no, para bumalik yung dating closeness nyo, no? So, bakit po natin yung ginagawa? Kasi, mahalaga po sa atin yung tao. Di ba po? Ayaw natin siyang mawala, parang sayang yung mga pinagsamahan, no? Mahal mo yung tao, kaya natin gustong bumawi doon sa taong yon kasi nga, nagkamali tayo towards sa taong yon. So, mahalaga po sa atin yung relationship. Amen? Pero, bakit pagdating sa Panginoon, na siya nag-alay ng kanyang buhay sa iyo, sa akin, sa ating lahat, natatapos lang sa sorry Lord? No? Tapos babalik din sa dating gawi. Hindi ba mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon? Hindi mo ba mahal ang Diyos? Kaya hindi man lang natin ma-effortan. No? Sa tao, yes, grabe yung effort natin para maibalik lang yung relationship. Pero bakit sa Panginoon, sorry Lord, okay na. Yes, God is a forgiving God. Pero naway, magawan man lang natin ng effort ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, the Lord is speaking to us right now. Tayo, no, ayaw natin mawala yung isang tao o yung isang bagay sa buhay natin. Pero bakit pag si Lord, okay lang? Si Lord, maintindihan niya yan. No? Yes, understanding ang Panginoon. But also God is just. Okay? So, turning back means redirecting our hearts, priorities, and lifestyles toward God. No? Kamusta po ang ating priorities? Si Lord pa rin po ba? No? It requires surrender, obedience, and intentional change. So, are we really, or are we truly surrendered? Do you still have the obedient heart sa Panginoon? No? Noong on fire po tayo sa Panginoon, lahat ng pangako, binitawan na natin. No? We always say na, Lord, susunod ako sa iyo. Kahit anong paggawa mo sa akin, gagawin ko. Diba? Ganun yung on fire na heart eh. Parang halos lahat ng ministry gusto natin gawin dahil nandun yung fire sa ating mga puso. No? So, when we repent, mga kapatid, it involves action, not just emotions. Okay? No, hindi lang po salita. Alam kong mabilis magbitaw ng salita kapag tayo ay galit. Mabilis magbitaw ng salita kapag tayo ay masaya. Emotion eh, no? But repentance involves action, no? Not just emotions. So, sabi po dito, when repentance is real, it produces real change. No, heart check po tayo mga kapatid, no? Pwede niyo pong hawakan ng inyong mga puso, no? Sabi diyan, has my heart truly changed? No, has my heart truly changed? No, so pwede po nating tanungin 'yan sa ating mga sarili. Has my heart truly changed? Amen. So when we repent, there is a promise, no? So the promise of repentance. So it is life and refreshing. Sabi nga sa verse kanina, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.
Sabi po dito, God doesn't just cover sin, He wipes it away. So, pasalamat po tayo, no? Hindi na po natin kailangan mag-alay ng isang hayop, no? Para matabunan lamang yung ating mga kasalanan for the atonement of our sins. But by the blood of Jesus Christ, our sins are wiped away. Amen? No? So, pag tayo ay nag-repent, no? He wipes, our sins will be wiped away. No? And forgiveness brings freedom from guilt and shame. No? So dito po madalas nahihirapan ang mga tao. No? May mga daladalang guilt and shame. So nagigilty ako kasi ginawa ko to, nagigilty ako kasi dahil sa akin naging ganito, no? Nahihiya ako sa Pasko, nahiya na ako bumalik kay Lord kasi ang layo ko na, no? So may mga ganun tayong nararamdaman. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagkaroon ng kasalanan, no? So, parang nahiya tayong humarap sa Panginoon. Katulad po ni Adan at Eva. Alam nilang nagkasala sila pero nagtago sila, no? So, ganun yung ginagawa natin minsan. We are hiding, no? Isolating, amen? Pero, wala pong malayo na hindi kayang abutin ng kamay ng Diyos. No matter how far you have drifted away. Amen? So, sabi nga sa Psalm 51:17, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. Ito po yung salmo ni King David, no? Kung saan sa sobrang nagpatira pa siya sa Panginoon dahil sa nagawa niyang kasalanan. No? Doon sa adultery niya kay Bathsheba. That's why si King David, no, asked the Lord, alam na alam niyo to, na create in me a pure heart and renew a right spirit within me. No? Lord, linisin mo yung puso ko kasi nagkamali ako sa iyo. No? Grabe yung talagang pag-iyak ni King David kasi alam niyang nagkasala siya. Kaya kapag tayo po ay dumating, no, sa punto ng katulad po ni David, we go back to God. Amen? So, yes, mararamdaman natin yung guilt, yung shame, no, ang bulong ng kaaway na dahil sa'yo kasi ganto ganyan, no, wag ka na diyan kasi hindi ka naman mabuting tao. Yung mga ganong boses ng kaaway, no? But sabi dito, God will not reject a broken and repentant heart. Amen? No? So, His forgiveness will bring freedom from guilt and shame. Amen. Sabi pa po dito, repentance opens the door to spiritual refreshing and restoration. No, sabi nga po sa verse natin that times of refreshing may come from the Lord. So sa Panginoon po nanggagaling, no, yung refreshing na tinatawag po dito. Kaya siguro po minsan madalas tayong feeling drained, no? Spiritual dry, kahit anong basa natin ng Bible, kahit anong pakinig natin sa mga worship songs, no? Parang wala tayong nararamdaman. So, minsan po kasi akala natin yung pagiging effective or yung productive ay yung pagiging busy natin sa gawain ng Panginoon. No? So, dapat naka-checkmark lahat ng list natin, no? Para dapat naka-all done, no? But that is just mere works. Okay? Kapatid, God didn't ask you to try harder. He wants you to repent. Kasi pag truly repent tayo, to follow na lang yan yung mga gawain, yung mga works. Mula sa puso na yan natin magagawa. Not out of job ko kasi, nakatoka kasi, no? But God didn't ask us to try harder. He wants us to repent. Amen? And when we repent, it opens door to spiritual refreshing and restoration, no? So, need lang natin mag-recharge, mga kapatid. Katulad po ng ating mga cellphones na nalolobat, diba, china-charge po natin dyan sa denki or sa electricity. So, ganun din po tayo, mga kapatid, no? Yung physical na pangatawan natin, pagod sa trabaho, no? 1 week nagtrabaho, puro overtime, maaaring yung iba may mga panggabi. So, talagang pagod na pagod, no? Yung ating physical na pangatawan. Kaya minsan, nagsiset tayo ng isang araw na pumunta sa mga bundok, no, yung mga nature, para ma-refresh naman po yung ating katawan, no?
So, ganun natin, hinahanapan natin ng paraan para, gusto kong mag-refresh, mag-relax naman ako. Di ba, napapagod po tayo yung ating physical na pangangatawan eh. So, same with our hearts, same with our spirits, pero hindi po natin ito makukuha or hindi natin makukuha yung spiritual refreshing na tinatawag sa pag-iwas sa Diyos, no? Sa pag-iwas sa kanyang mga salita, or sa paglayo natin, or sa pag-isolate natin. No? Alam ko yun yung pinakamadali, yung mag-isolate pag may problema. But nais ng Diyos na tayo po ay mag-repent at bumalik sa kanyang presensya. No? We need to come home sa presensya ng Diyos. Yung source ng ating kalakasan. Amen? No? So, sabi nga po sa Psalms 23 verses 1 to 3, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake." No? So, ang ating Panginoon, kung siya ang ating shepherd, He will make us lie down in green pastures. Kumbaga, may relaxation din, may refreshing din sa presensya ng Panginoon. No? Minsan siguro na may misunderstood or misinterpret natin na busy dyan sa Christian, daming ginagawa, daming ministry. Pero kapag we have the right heart, yung ginagawa natin sa Panginoon, yun na yung mismong refreshing natin eh. Hindi natin yung iaano as a burden. Nakapagod ako. Siguro yes, may mga times na pagod, but still, ito po no, nais din ng Panginoon na i-refresh yung ating spirits, yung ating mga puso. No? Kung tayo po ay muling lalapit sa Kanya. No? So, ang sarap maranasan niya, yung green pastures, yung beside quiet waters, He refreshes my soul. No? Sino po yung nakapagkawa na dito? Di ba nakaka-relax no? Sa ating mind, sa ating body. Pero mas lalo pa po yung presensya ng ating Panginoon. Amen? No? So, sabi po dito, where there is repentance, there is revival. So mga kapatid, ang revival, hindi po yan nagbabase sa ganda ng tugtugan, sa ganda ng lugar, sa ganda ng program, no, sa ganda ng prayer, or sa ganda ng message, let's say ng isang sikat na preacher. Sino ba yung naka-attend na ng parang revival events dito? Yung mga Youth on Fire dati, di ba? Yung mga camping, parang revival ano rin yan eh. Kasi talagang after nun, mare-refresh yung spirit mo. No? Ewan ko lang kung hanggang ilang araw lang naglalas yung revival na yon. Pero yes, nakakatulong yung mga events na para i-refresh yung ating spirit, yung ating mga puso. But revival starts when you repent. Okay? Kasi kahit po gaano kaganda yung event, gaano po kaganda yung preaching, gaano ka-anointed yung preaching, sikat na preacher, no? Hindi po natin sila, but yun nga, pero kung hindi ka susunod, hindi ka willing magbago, hindi ka magre-repent, it's nonsense po, kapatid. You can hear every sermon and recite every verses, but without true repentance, nothing changes in your life. Sayang lang, no? Yung mga pinapanood natin, yung mga ina-attendan natin, no? Kung wala pong true repentance, nothing changes in our life. Yes, nakakatulong po no, yung mga ganong events, mga program. Pero after nun, mga kapatid, ilang days maglalast yung revival sa ating puso. Maybe 1 day, 2 days, 3 days. No? Pag may problema, nawawala no, yung ating revival. So, ayun po mga kapatid, no? Lahat pwede nating mapakinggan, mabasa ang buong Biblia. But without true repentance, nothing changes in your life. Kasi ang Word of God, it meant to be applied sa ating mga buhay. Hindi po yan nakastore sa ating isip lang, no? But it is meant to be applied. At dapat po may mabago po sa ating mga buhay. So ito po mga kapatid, I just want you to prepare your hearts. No? Kasi, yes, sometimes we need harsh truth. Amen? Sino po ready makareceive ng harsh truth? Amen? Okay, so nabasa ko po ito. Siguro, ilan sa inyo nabasa nyo rin. Ang title kasi nun, We Help Satan to Destroy Church. Yung title nun is, We Help Satan to Destroy Church. Amen? So, on-site and online, I hope you're listening. No?
Hindi kinatatakutan ni Satanas ang ating mga awit tuwing linggo. Ang kinatatakutan niya ay mga banal na buhay, mga pusong wasak at nagsisisi, at ang mga tuhod na lumuluhod sa panalangin. At kapag nakita niya ang isang simbahang walang apoy, walang gutom sa Diyos, at walang pagkakaisa, hindi na siya aatake. Maghihintay lamang siyang mawasak ito. Ano kinatatakutan ng kaaway? Mga banal na buhay, mga pusong wasak at nagsisisi, at ang mga tuhod na lumuluhod sa panalangin. Amen? Sometimes, we help Satan to destroy the church by not repenting. No? Sana po, naalala po natin no, yung ating anniversary theme last year, paghilom. Which means, healing. No? So baka na-literal natin, patuloy na tayong nanahimik. No? So, we need revival in our hearts. We need healing in our hearts. We need spiritual breakthrough. But first and foremost, we need to repent. So going back to the context, mga kapatid, no, Peter is calling the Israelites to repent. No, Israelites are God-chosen people. Yet, they are the people who choose to crucify Christ. Yun yung bayang pinili ng Diyos. Pero yun din yung mga taong yun na pumili na ipapako ang ating Panginoon. They choose Barabbas na palayain instead of Jesus Christ. So itong mga taong ito, they are religious. They don't miss or skip their rituals. No? Talagang napaka-religyoso ng mga taong ito. They know the scriptures kasi since bata, pinag-aaralan na nila yung scriptures. No? They memorize scriptures. They say they believe in God. Yet they choose to crucify Christ. So, hindi po tayo nagkakalayo, mga kapatid. We say we believe in God. We go to church. We pray. We serve in ministry. Yet sometimes, through our choices, our attitudes, and our disobedience, we continue to grieve the heart of God. So, minsan, mas piniplease pa natin yung ibang tao para hindi magalit si ganito. Kay Lord ba, nagagawa po ba natin yon? Or okay lang na magalit si Lord sa atin kasi maintindihan niya naman. No? So, yes, may piniplease tayong tao, but naway mas i-please natin ang ating Panginoon. Minsan, kailangan natin ng makapal na balat. No? Hayaan nating masaktan tayo ng ibang tao. Wag lang ang Panginoon. Amen. So, sometimes through our choices, attitudes, and disobedience, we continue to grieve the heart of God. So, hindi po sapat ang religion. Knowing the scripture is not enough. Even serving in the church is not enough kung ang puso natin ay malayo po sa Panginoon. That is why Peter called them to repent. Same with us, mga kapatid. Tayo po ay tinawag upang magsisi sa ating mga kasalanan. Not just to feel sorry, but to turn back to God with a changed heart. Amen? No? Ayan, so we are called to repent, not just to feel sorry, but to turn back to God with a changed heart. So let's examine our heart, mga kapatid. No? Muli hawakan po natin ang ating mga puso. No? Where have you drifted? Ibig sabihin yan, saan ka napalayo sa Diyos? Alalahanin mo. No? Kumbaga mag-throwback ka sa isipan mo. Saan banda ka nagkamali? Gaano ka nakalayo? No? Where have you drifted? Kung ang ating physical health ay chine-check, same with our spiritual hearts. No? We need to do heart check. So where have we drifted, mga kapatid? No? Nadala ka ba ng agos ng buhay? Nadala ka ba ng problema sa buhay? Nadala ka ba ng mga tao sa paligid mo? Nadala ka ba sa sinasabi ng ibang tao dahil sa'yo? Where have you drifted?
No? Kaya kung sa tingin mong napalayo ka na, ang kailangan natin is to confess honestly before God. Again, wala pong malayo no, na hindi kayang abutin ng ating Panginoon. Kaya kung sa tingin mong napalayo ka na, the distance doesn't matter. Confess honestly before God. No? Kung sa tingin mong imposible ka nang makabalik, kung sa tingin mong hindi ka nakarapat-dapat, no? That's the time you need to turn back sa Panginoon. You turn agad. No? Make a deliberate turn back to Him today. Today po, mga kapatid. Not later, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. Today. So trust His promise to forgive and restore. So sa atin pong pagtatapos, sabi po dito, repentance is not a one-time event. It is a lifestyle of staying aligned with God's heart. It is the pathway back to the heart of God and the doorway to true life, freedom, and spiritual refreshing. No? So hindi porket believer na po tayo is hindi na tayo magre-repent. Hindi lang po yan for unbelievers, but it's for every one of us. It is not a one-time event sa ating mga buhay. Pwede kang mag-repent every time, no? Kasi meron kang sin na na-struggle. Nagawa na naman to. But repent again, repent. Because God will not despise a broken and repentant heart. Yun po, actually, yun yung pinakamagandang handog natin sa Panginoon eh. Bonus na yung ating mga works, no? Yung ating pusong basag. Yun po yung magandang alay natin sa Panginoon. So, let us all stand po, mga kapatid. Amen. So, as we sing this song, alam kong familiar po ito sa lahat, gawin po nating panalangin ng ating mga puso. So, if you felt you have drifted away, confess this honestly to the Lord. Amen. Come on, church, let's sing. Awitan natin ng Panginoon. Awitan natin yung kanyang puso. Make this song as our prayer. Hallelujah. Sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Endless prayer. No one could express how much you deserve. All I have is yours, every single breath. I'll bring more than a song. My song in itself is not what you have designed.
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. To the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. So mga kapatid, if the Holy Spirit is convicting you right now, if you desire to repent, kung nais mo ng pagbabago sa iyong buhay, if you want true life, freedom, and spiritual refreshing from the Lord, I want you to raise your hand, mga kapatid, bilang tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon, na nais na nating iwan yung mga nakakasakit na bagay sa ating Panginoon. Hallelujah. Ganon din po sa online. Kung nasaan man po kayo, taas niyo inyong mga kamay. Or kung po pwede kayo mag-comment sa live. Bilang takda ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, O Diyos. Lumalapit po kami sa inyo nang may pagkumbaba, Panginoon. Nakita mo ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang aming tunay na kalagayan. Minsan akala namin maayos na dahil kami naglilingkod. Maayos na dahil nagsisimba kami, naglilingkod kami at nananalangin kami. Pero Panginoon, Ikaw lamang ang nakakakita kung gaano nakalayo ang aming puso sa iyo, O Diyos. Ama, patawarin mo po kami sa aming paglayo sa iyo, Panginoon. Forgive us for the times we slowly drifted away from you, Father. Forgive us, O God, for drifting away from you sa paglayo namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama, sa mga pagkakataong mas pinili namin ang aming mga sarili kaysa sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos, sa sandaling pinalungkot namin ang iyong puso. Panginoon, ayaw naming manatiling malamig. Ayaw naming mabuhay ng malayo sa presensya mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ibinabalik namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang lumikha nito, Panginoon. Ikaw ang nakakaunawa nito, Panginoon. For you created our inmost being, our heart. Patawarin mo kami, Panginoon, na mas nananalig kami sa aming mga emosyon, hindi sa katotohanan, hindi sa iyong mga salita. Lord, we surrender our pride. We surrender our sins to you. The distractions and everything that has taken place in our lives. Ano mang pumalit sa iyo sa aming mga buhay, aming kabisihan, patawarin mo kami, O Diyos. Panginoon, hipuin mo muli ang aming mga puso. Sindihan mo muli ng apoy ang aming pagmamahal namin sa inyo. Kung may mga puso pong nanlalamig, painitin mo muli, Panginoon. Kung may mga pusong napapagod, palakasin mo muli, Panginoon. May mga pusong naliligaw at di na nila alam kung paano babalik sa iyo. Ibalik mo sila, Panginoon, sa iyong presensya. Ibalik mo sila, Panginoon. Ibalik mo kami, Panginoon. For we have slowly drifted away from your presence. Forgive us, Lord God. Patawarin mo kami, Ama.
Lord, let the revival begin today. Begin today, O God. Not later, not tomorrow, but the revival begin today in our lives. Hindi lamang sa simbahan na ito, kundi sa aming mga puso, sa bawat relationships, sa workplace, sa family. Lord, may the revival begin within today, Panginoon. Hayaan mo mabuhay ang tunay na magbago, Panginoon. At makita ng mundo na ikaw ang tunay na Diyos, na ikaw ay buhay, na kumikilos sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na mamuhay, na may tunay na pagsunod sa iyo, Ama. Tunay na pananampalataya at tunay na pag-ibig sa iyo. At mula sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong biyaya at kapangyarihan. Ama, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon.